Yes, mataas yung presyo ng petrolyo. Yes, mababa yung sahod ng mga empleyado. Pero itong gagawin ko dyan. Magpapakain ako tuwing tanghalian. Empleyado ang tutulungan ko. Bakit empleyado? Kasi hindi ko na responsibilidad yung mga mahihirap. Responsibilidad ng gobyerno yan. Nagpapagas ako ngayon. Currently, 101 na ang diesel. Card po. Okay na, sir. Tap po, tap. So, full tank kami ngayon. 4.5 full tank. Petron card. Wala pa. Yung papel na lang. Alright, tapos na ako magpagas. 4.5 sa pace. Diesel to. At 100 plus na ang diesel. Maghanap pa ako ng mura. Kayo, mga kasosyo, anong lagay nyo sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Anong lagay sa negosyo nyo? Marami akong nakausap ng mga negosyante, kasosyo natin. Ramdam, no, yung tumal. Lalo na nung ito na nga, affected na sa pagtaas ng presyo ng petrolyo yung mga mamimili. Ano bang solusyon dito? Yung presyo ng petrolyo hindi mo na mabababa yan. Pero yung presyo ng ating kinakain kayang magawa ng paraan. Ako may solusyon ako dyan. Basic. Yes, mataas yung presyo ng petrolyo. Yes, mababa yung sahod ng mga empleyado. Pero itong gagawin ko dyan. Magpapakain ako tuwing tanghalian. Tanghalian? Libre pagkain. Ay, hindi pala libre. Presyong siomai rice sa kalye. Presyong siomai rice. Magkano ba yung presyo ng siomai rice ngayon sa kalye? Kasi yan ang mga tinatanghalian ng mga nagtatrabaho eh. Siomai rice, pares rice. Kaso ang halaga ng mga yon 50 pesos, 'di ba? 60. Pero sobrang basura ng mga kinakain natin na yon ng mga empleyado. So ang gagawin ko, magpapakain ako tuwing tanghali ng halagang 25 pesos lang. Pero quality na pagkain. Masustansya. Tinolang manok sa Lunes, nilagang baka sa Martes, sinigang na baboy sa Miyerkules, so on and so forth. May sabaw, may kanin, bagong luto, sariwa, hindi factoring pagkain na puro karton ang nasa loob gaya ng mga siomai na kinakain nyo ngayon sa lansangan. Mga basura yung mga pagkain na yan, mga lason yan. Tapos binabayaran nyo ng 50 pesos, kapiranggot na siomai na gawa sa karton. Ang mahal nun, kung tutuusin. Hindi siya mura, mahal siya. Siomai, pares, yan yung mga kinakain ng mga empleyado eh. So susolusyonan ko yan. Magpapakain ako ng may sabaw mula umaga hanggang tanghali lang para hindi na gumastos ng almost 100 pesos ang empleyado sa pagkain ng basura. Pumapatak, parang nabibigyan ko na rin sila ng 500 pesos a week and 2,000 pesos per month kung mapapakain ko sila araw-araw. Ang mga empleyado, lalamove driver at mga empleyado sa mall at empleyado sa mga pabrika sa halagang 25 pesos lang. Pero quality pagkain. Yan ang solusyon ko sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Makakatipid sa pagkain ng mga empleyado, pero makakakain sila ng quality pagkain. Eksperto ako dyan. Nakapagtayo ako ng restaurant na pagkalaki-laki at napakahirap na i-execute na klase ng restaurant. So basic sa akin yung magpakain ng may sabaw. Yan ang solusyon ko. Kayo, may solusyon ba kayo? Comment nyo dyan sa baba. At anong masasabi nyo sa solusyon ko? Hindi ako marunong magluto ng may sabaw, pero magpapaturo ako sa pinakamagaling na kilala kong magluto. Magpapaturo ako. So pag marunong na ako, maluluto ko na yung masustansyang ulam na desabaw araw-araw. Ako magluluto, ako magpapakain, ako lang mag-isa para walang bayad. Pera ko lang lahat. Diyan na magsisimula ang daloy ng pera. Kasi yung matitipid ng mga empleyado ay siya nilang igagastos sa ibang mga negosyo. Kung makakatipid sila sa tanghalian, almusal to tanghalian, makakatipid sila ng pagkain. So mapupunta yung tinipid nilang pera para pambili ng ibang bagay o pagkain. So win-win ang ekonomiya. Sabi ko nga sa inyo, ang yaman ng isang bansa ay nasa daloy ng pera. Ngayon, kumonti ang daloy ng pera kasi nagtipid lahat. Gagawin ko, papamurahin ko ang pagkain nila ng almusal at tanghalian, yung natabi nilang pera, panggagastos nila sa ibang mga negosyo. Ako magpapasimula ng ikot at gulong ng pera ng Pilipinas. Yun ang trabaho ng mga tunay na entrepreneur. Paano mo ba papagalaw ang pera? Ngayon, nag-iipunan na naman,
titipiran na naman sa mga paggastos. So kaya tayo nakakaramdam ng paghihirap. Kung lahat gumagastos, lahat bumibili, malusog ang mga negosyo nun. Pero kung lahat nagtitipid, bagsak ang mga negosyo nun. Yan ang trabaho ng mga ekonomista. Anong pwede nilang gawin para muling dumaloy o bumilis palalo ang pagdaloy ng pera? Hindi yan maiisip ng mga ekonomista kasi mga pulpul yung mga ekonomista natin sa Pilipinas eh. Mga walang alam yan sa tunay na buhay, mga hinayupak na yan eh. Ako lang ang makakaisip ng solusyon. Magpapakain ako ng halagang 25 pesos lang na tanghalian o almusal, pero quality na pagkain at hindi basurang siomai rice at pares na lasang langis. Nilalason nyo yung mga Pilipino. Ang papakainin ko lang nun ay hindi mahihirap. Ang papakainin ko lang nun ay yung mga may trabaho. Empleyado sa mall at mga rider. Empleyado sa pabrika, empleyado ang tutulungan ko. Bakit empleyado? Kasi hindi ko na responsibilidad yung mga mahihirap. Responsibilidad ng gobyerno yan. Pero tayong mga may trabahong empleyado, sa atin walang ayuda. Sa atin walang tulong galing sa gobyerno. Sinong tutulong sa mga empleyado? Sinong tutulong sa mga middle class? Wala. Kung wala, pues ako na yon. Relax lang kayo dyan mga empleyado, mga middle class. Akong tutulong sa inyo. Bakit? Kasi kaya ko. Hindi ko kailangan ng pondo ng iba. Entrepreneur ako. I have resources. I have capacity to execute. Malupit ako. Kaya kong gawin yan. Yan ang solusyon ko sa pagtaas ng petrolyo ngayong may gera. Magsimulang magpakain ng sobrang mura pero masustansya. Hindi isang araw kung hindi araw-araw. Take note, hindi to pakaing lugaw lang ha. Hindi to pakaing tamang isang araw lang tapos kung makapos kala mo ang daming nagawang solusyon. Tunay na solusyon. Araw-araw na pagkain, 25 pesos. Kumpletong tanghalian na masustansya. May sabaw, may kanin, bagong luto. Yun nga lang, pagpunta nyo dun sa pagpepwestuhan ko kung saan ako magpapakain, kailangan may dala kayong baunan nyo. May dala kayong lagayan ng ulam at ng kanin. May dala rin kayong kutsara at tinidor nyo. Hindi ko na po problemahin yung lalagyan ng pagkain nyo. Sa inyo na yun, 25 pesos nga lang eh. Ako pa ba maghuhugas? Hindi na. Kanya-kanyang dala na tayo ng lagayan ng pagkain. 25 pesos lang binayad nyo, trabahuin nyo na yung ibang parte. Libre naman ng tubig sa pinagtatrabahuan nyo, di ba? Doon nyo nahugasan. Huwag na kayong bibili ng soft drinks o ng mga juice na yan, makakamahal pa yan. Doon na kayo uminom ng tubig sa pinagtatrabahuan nyo, libre rin yun. Tipirin nyo yung pera nyo para may panggastos pa kayo sa ibang bagay. Hindi na tayo maghihintay na taasan ng sahod ng mga empleyado. Ako ang magtataas ng sahod nyo. Kasi papakainin ko kayo ng worth 100 pesos na pagkain, pero 25 pesos lang ang sisingilin ko sa inyo. Ang halaga ng ipapakain ko sa inyo, 100 piso. Lagpas pa nga kung susumahin nyo. Pero 25 pesos ko lang kayo sisingilin. Bakit? Tamang bayad na lang sa gulay at karne yun. Para hindi maubos yung budget ko dyan, para mas marami pa tayong mapakain, hindi matuyot, para maging sustainable. Yan ang trabaho ng negosyante. Paano ka may gagawing something na may value pero sustainable? Yung tuloy-tuloy mo magagawa kasi patuloy na umiikot ang pondo. Yan ang tulong ko sa mga Pilipino. Kung gusto nyo tumulong din dyan sa gagawin ko, comment kayo dyan sa baba. At kung may mali sa gagawin ko, mag-comment din kayo dyan sa baba. Dito ako magsisimula sa may Caloocan, sa tapat ng SM Caloocan banda. Dito sa may Saranay Road, dyan ako magpapakain. Mula umaga hanggang tanghalian. Yun lang. Hapunan, bahala na kayo sa buhay nyo. Nakakain na kayo, nakatipid na kayo, nakauwi na kayo. Mamili kayo yung tinipid nyo sa tanghalian, mamili kayo ng karne, luto nyo sa bahay nyo. Or kumain kayo sa ibang restaurant, mag-enjoy kayo, mag-relax kayo. Kung susumahin, araw-araw ko kayong binibigyan ng 100 to 150 pesos sa quality ng ipapakain ko sa inyo tuwing tanghali. Ako lang makakagawa niyan, ako lang ang nag-iisip niyan, kasi ako lang nagmamalasakit. Paano masusolusyonan ng tunay ang paghihirap natin ngayon, mga Pilipino? Kung may mali sa ideya ko, comment nyo dyan sa baba. Kung ayos, let me know. Kung may pwesto kayo ng kainan na bukas sa gabi pero sarado sa umaga, partner tayo, pahiram nyo sa akin para may sesetapan tayo dyan. Kung isesetap yung 25 pagkain na masustansya tuwing tanghalian. Kung may pwesto kayo ng kainan, sarado sa umaga pero bukas sa gabi, pagamit nyo sa akin para makatulong tayo sa maraming mga Pilipino. Project natin to mga kasosyong Malupit Group. Tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas, lalo na ngayon na matindi ang pinagdadaanan nating krisis.
I love you mga kasosyo. Tulungan po tayo. Kung walang magsisimulang tumulong, pues ako na. At next naman kayo mga kasosyo. Dahil kasosyo tayong lahat. And I'm proud, kasosyo ako. Execute tayo.